So dito tayo sa UP. Claim natin yung race kit natin for the South Star Drag. Tara lakad tayo, let's go. Andito ako sa Oblation mismo. By the way, first time kong magre-race dito sa UP. Kahit na lagi ako dito nagte-training. Kasi mga previous race natin puro sa Pasay at sa MOA. So papakita ko sa inyo kung ano yung usual na walking and running area ng UP. Ito siya. Paikot lang siya. Tawag dito Academic Oval. Pero syempre pagka LSD, minsan nag-iiba tayo ng route para hindi naman paulit-ulit dito sa Academic Oval. Pag naikot mo to, that means 2.2k. So for short run or sa mga nagta-time trial like 5k, okay na dito sa Academic Oval. And para sa akin, perfect. Teka lang, saan yung camera ko? So para sa akin, perfect training area tong UP kasi combined, may downhill, merong uphill. Kasi ganoon naman yung road running, hindi naman siya flat talaga. 'Di ba? Ang ganda rito. Kasi daming puno, tsaka kahit summer, mahangin. Pero syempre, wag lang tanghaling tapat. And makita nyo yung mga sasakyan. Car free dito kapag ka Sunday. Sa ibang places like Ayala or Alabang, or Makati, I'm not sure kung yung car free doon is Sunday morning lang. Pero dito sa UP, full day. Yan. Kaya either morning or afternoon ka mag-training, okay lang. Ayan, ito mismong nilalakaran nating lane na to. This is running area and walking. Ayan. Punta tayo sa, nakalimutan ko kung anong hall yun. So punta tayo sa area kung saan natin i-claim yung race kit natin. Nakalimutan ko kung anong hall, pero tinignan ko sa map, doon lang yun, malapit sa Sunken Garden. Let's go. Yun, nakita ko na sa Vinson's Hall tayo pupunta, malapit sa Sunken Garden. Ganda dito, no? So pakita ko sa inyo yung lugar. Ayan. Okay. Ang daming puno. Tsaka hindi kayo mahihirapan sa hydration kasi maraming tindahan. Also, meron ding 7-Eleven. Meron ding parking area sa mga motor sasakyan. Pero syempre meron lang tayong designated parking doon sa mga hindi affiliated ng UP syempre. Diba? Pero doon sa mga gustong bumisita or gustong mag-jog, then meron namang mga nag-a-assist kung saan pwede mag-parking. Pero advice lang, kung kaya nyo mag-commute pupunta rito, mas maganda kung mag-commute na lang kayo. Kasi especially pag Sunday, sobrang dami. Bukod sa syempre maraming nag-jog, meron ding mga pupunta ng church na kailangan ng parking. Right. Diba? May mga stall. Ito yung ito lang yung temptation dito syempre. Tatakbo ka, tapos naamoy mo yung mga niluluto. May empanada, ayan, shawarma. Yan. Daming mga stall ng food. Mukhang masarap to. Ninja Express. Oh, saktong-sakto tapering tayo. Tsaka carbo loading.
Hanap tayo ng makakain mamaya. Corn. Kita mo ka. Siguro itong nalalakad natin, yung mga 500 meters mula dun sa oblation. Diba? Oh, parang ano lang. Sobrang haba. Oh, parang race ano na yun ah. Pwede, race Racing face na yun. Para at least masanay din Tayo yun. na yung last time. Sunog ako eh. 21 pa lang, ayaw na ako. Sunog ako 2 kilometers lang. Sure tayo. Guys, sama lang kayo sa, sa video. Hi guys, RWP po, QC. Hello, join Ayan. po kayo. Mga kasama natin. Yan. So, pinuntahan natin yung Run Club. Meron silang takbo today, pero di tayo makasama kasi nakatapering tayo. Alright. Siyempre, papadaan na naman tayo sa mga temptations. Dahil pagkain eh. Yeah. Ang tayong pagkain, no? So, itong field na to, ito yung Sunken Garden. Yan, ang lawak. Dito ginaganap yung mga events like UP Fair. And kapag diniretso mo yung Academic Oval, mapapadaan ka dito. Tara. Okay. Dito tayo sa Vincent's Hall. Hanapin natin yung area ng Run Rio para makapag claim tayo ng kit. Confirmation. Tapos ID. Ito po. Thank you. So, nakuha ko na yung race kit. Ito siya oh. Ayan. Hanap tayo ng lugar na pwedeng upuan. Tapos tingnan natin. Tara. Or punta tayo sa Sunken Garden. Tara. Init pala sa Sunken Garden. Gusto ko rin sanang mag food crawl dito. Kaso, may pagka-pricey yung mga pagkain dito. Kaya siguro next time, try natin. Balik tayo sa Sunken Garden. Then, dito tayo sa Academic Oval ulit. Paikot lang talaga siya, literal. 2.2 kilometers. Kahit anong start point mo. Basta ikutin mo siya, 2.2 na. So, perfect din sa beginner kasi, di ba? Dalawang ikot ka lang. Sa pace na komportable ka. Meron ka ng 4.4. Tapos dagdagan mo ng 600 meter, then may 5K ka na. Diba? Actually, ganun lang din yung start ko dito. Story time. So, nag-start akong tumakbo 2025 January and naalala ko noon 200 meter pa lang, halos mamatay-matay na ako. Tapos hindi ko na maramdaman yung legs ko. Kaya ang hirap. Tapos konti-unti lang, diba, hanggang sa makayanan mo na yung 500 meters na tuloy-tuloy. Tapos dagdag ka uli, kaya na yung 700 meters, diba, paunti-unti, diba. And also, isang taon akong nagtakbo, or I mean isang taon akong nag-training lang, yung dito lang ako, takbo lang ako ng takbo
bago ako mag-sign up sa race. Ngayon, yung unang race ko is 10K. Diba? Hindi naman ibig sabihin na mag 10K din kayo sa unang race ninyo. Diba? Pwedeng 3K muna or 5K. Pero ako kasi, na-test ko na yung endurance ko tsaka aerobic base doon sa 1 year na training, kaya confident ako na kakayanin ko yung 10K. And ang chip time ko doon sa Milo is 1 hour 5 minutes. So yun, diba? Ayos. So ito na yung kabilang side ng academic oven. Pakita ko sa inyo. Yan. Ito ay Osmeña. Yung kabila, Rojas. Ito naman, Osmeña. Itong lilikuan natin na to. Pagkalagpas dito sa guard post. Ito ay favorite look ko kasi downhill. Diba? This one. Yan. So, kung ikaw ay nagte-training pa lang, merong separate form kapag downhill para hindi ma-injured yung tuhod mo. Ganun din sa uphill, syempre. May separate form at separate training. So ito, pinapaspas ko to kapag meron akong time trial o kaya naka-temporan ako. Itong downhill na to, itong pababa na to, yan, ang fastest pace ko dito, syempre hindi naman tayo elite, so 5, meaning 5 minutes per kilometer. Yun yung fastest pace natin dito. Yeah, sorry. Yan. So kita nyo na yung usual na pwedeng lakaran o takbuhan dito sa UP. And next time siguro, papakita ko sa inyo yung ibang route na ginagawa ko. Especially pagka LSD. Ang problema lang kasi, yung camera ko, hindi ko siya madala while running. Kasi this is Osmo Pocket. Diba? Aalog-alog siya. Gaganon-ganon siya. And I believe yung mga ginagamit ng mga runner is Insta360. Perfect yun. Ito kasi nakakangalay talaga to. Ngayon, kapag tumatakbo, syempre, meron ding form yung braso mo tsaka shoulder. Diba? Shoulder mo should be relaxed. And hindi siya nakaganon, no? Nakaangat. Sayang kasi yung energy mo doon. Ngayon, kapag may hawak akong Osmo Pocket, to, nakaangat yung braso ko. And nakakangalay. Kaya hindi ko lang paano papakita sa inyo. Maybe next time kapag naka-off season tayo, diba, walking lang gagawin natin and tignan natin yung route na sinasabi ko bukod dito sa academic oval. Going back, ayan, downhill pa rin siya dito. Okay, pasible kapag gusto nyo mag bathroom, nandito kayo sa Osmeña, ligo kayo dito sa Pasible, dire-diretso lang, meron diyang bathroom. So hanap ako ng lugar saan tayo pwede, then let's check out the race kit. Pero meron akong i-share sa inyo, especially kung nagbabala kayong mag-run dito sa UP. Right? Yon ay 7-Eleven. Pinaka-importante. 7-Eleven na may ATM. Yan. Tumawid lang ako sa kabila kasi meron tayong dilikuan. Kapag tatakbo ka dito sa UP, alright, and naghahanap ka ng mabibilan ng hydration,
bukod doon sa mga madadaanan ninyo na store, tindahan, meron din akong technique na ginagawa para at least, di ba, meron tayong lilikuan. Itong nakikita natin dito, tennis court ito. Yan. Tapos ito pa rin yung academic oval. Actually, ang dami pwedeng gawin dito. Lakad-lakad ka lang, di ba? Tapos makikita mo yung what do you call this? Ambience. Daming trees. Di ba? So, imbes na magstay ka sa couch, di ba? Manood ng Netflix. Wala namang masama doon. Ginagawa ko rin yun. But then again, what I mean is we should have physical activity. Diba? Di naman kailangan maging super athletic or maging Eliud Kipchoge. Basta meron tayong ginagawa. And bukod sa physical benefit, of course, nakakontribute din siya ng benefit sa atin mentally. Diba? Mental clarity and mood. Yan. Imagine mo kasi pagka-runner ka, especially naka-experience ka na ng race, diba? Masusubok yung patience mo, tsaka yung perseverance, sheer will. Yun, kasi ang pagsisisi nasa gitna. Pero kailangan mong tapusin. Right? Okay. Dire-diretso lang dito sa may Osmeña. Makikita natin tong hall na kinukunan ko. Nakalimutan ko lang kung anong hall to. Kasi yung kabila, alam ko yung kabila. That's Plaridel Hall. Ito, Villamor. Yan. Takakin yung Villamor Hall. And then, may makita kayong waiting shed. Yan, dire-diretso. Ngayon, liliko tayo dito. Right side. Ayan. Kasi, dito yung papunta ng what do you call that? 7-Eleven. Okay. Tara, let's. Ngayon naman, kakanan tayo ulit. Then, kita natin yung bahay ng alumni. Papansin nyo yan. Ito yung pinakapalatandaan. Here. That's bahay ng alumni. Itong building na to. Ngayon, doon tayo tatawid sa pedestrian. Pag nakita nyo na yung bahay ng alumni, then, make a left turn. Doon yung makikita yung 7-Eleven. Actually, ano to eh, marami kayong makikita dito eh. Medyo temptation. What do I mean by temptation? Hindi lang 7-Eleven, nandito yung Rodix, nandito yung Snack Shack. Sorry po, sorry. Thank you. Ayan. So, again, ito yung bahay ng alumni. And, ayun yung 7-Eleven dito. Diyan tayo pupunta ngayon. Ano yung sinasabi ko kanina? Rodix, tsaka Snack Shack. Tapos mayroon ding Nomu. Diba? Pizza, tsaka yung mga coffee ng Nomu. Ang daming temptation dito. Ngayon, hindi lang ito yung itong vlog na to magiging magiging food vlog to eh. Saktong-sakto, hindi ako tatakbo today. Yan, that's what I'm talking about. This is Rodix. Yan, ito yung Shake Snack Shack, hindi Shake Shack. Parang sa US yung Shake Shack. And ito is the 7-Eleven. There we go. Hindi ko alam kung ano bibili ko sa 7-Eleven.
Naghahanap ako ng medyo tahimik na lugar para makita natin yung singlet. Naisip ko, punta na lang tayo dito sa may soccer field. Tawid tayo. Hanap ako ng spot dito para hanap ako ng pwesto to ano yun? Ano ba sasabihin ko? Alam nyo, tag dito, may sakit ako sa kalimot eh. Pati yung sasabihin nakakalimutan. Ayun, kailangan ko ilapag yung camera ko kasi may tripod. Kasi, syempre, papakita ko yung racing left. Ayan, dito tayo. Let's go. Saan ko pwedeng ilapag yung camera? Hirap natin tong soccer field. Ayan o. Lawak yan. Actually, ano rin to? Running oval din siya. Pero, I think, syempre, exclusive yan sa mga athlete. Rico. Yan. Yung hinintuan ko kanina, napakalamok. Alam mo yung nagmamadali ako mag-vlog kasi daming lamok. Ito yung singlet, ito yung bib. Ganda mali-mali pa ako kakamadali. Alright. Perfect spot. Diba? May pusa pa. Alright, may kasama tayo sa vlog. Papakita ko sa inyo yung race kit. Ito siya. Ayan. Okay. Southstar Drag. Then, yung race bib natin. Ito. Alright. Ayan siya. Siyempre, okay lang ba yun? Baliktad yung numbers. Okay. Ngayon, tignan natin yung singlet. Actually, large siyang kinuha ko. Diba, Muning? Meow! Diba? Eto, papakita ko sa inyo. May tsura ng singlet natin. Shout out kay Muning. Welcome to my vlog. Alright. Southstar Drag. Here. Siya, singlet. Ganda ng quality ng tela. Makapal. Pero hindi mainit tignan. Ayan. Ito yung mga sponsors. Ganda oh. Good quality oh. Ayos. Yun muna for today and kita-kits on Sunday.